Maraming salamat sa lahat ng nagla-like, nagko-comment at nagsha-share ng videos ko. Dahil sa suporta ninyo, mas marami pa tayong natutulungan na gustong matuto sa negosyo. Sa episode na ito ng Business 101, pag-uusapan natin ang isang simpleng negosyo, fishbowl stall o fishbowl sa sidecar. At kung paano ko ito palalaguin kung ako ang magnenegosyo nito, kung magsisimula ako ng fishbowl business ngayon. May mga bagay akong gagawin para siguradong lalago ito. Kaya makinig mabuti at tapusin ang video dahil may extra tips ako sa dulo. Unang-una sa lahat, dapat meron kang right mindset sa negosyo. Kahit gaano kasarap ang produkto mo, kung mali ang mindset mo sa pagnenegosyo, mahihirapan itong lumago. Mindset number 1, thinking big. Kahit fishbowl pa lang ang negosyo mo ngayon, isipin mo na parang malaking negosyo na ito. Thinking big means may malinaw kang vision kung saan mo dadalhin ang negosyo mo. Like, gusto ko 5 years from now, may 3 o 5 na akong sidecar store ng fishbowl. O gusto ko may sarili na akong maliit na espasyo para sa mga paninda ko. Simple, pero malaki ang impact sa pagnenegosyo. Mindset number 2, consistency. Hindi pwedeng ngayon lang masipag, tapos bukas wala na. Ang negosyo ay lumalago dahil sa consistent na effort araw-araw. Mindset number 3, customer first. Hindi lang basta benta ang goal mo, repeat customers ang tunay na susi sa negosyo. Panatilihing malinis ang produkto, magbigay ng mabilis na serbisyo at marunong makisama sa customers mo. Mindset number 4, discipline sa pera. Maraming negosyo ang nagsasara dahil hindi marunong mag-manage ng pera ang may-ari. Gastos dito, gastos doon nang hindi naman kailangan para lumago ang negosyo. In mindset number 5, patience. Hindi lahat ng negosyo ay mabilis lumago. Minsan kailangan ng oras bago makita ang resulta. Ang pangalawa, dapat mong paghiwalayin ang personal at business funds. Huwag mong paghaluin ang pera ng negosyo at personal mong gastos. Kapag hiwalay ang funds, mas madali mong makikita kung kumikita ba talaga ang negosyo. Makikita mo rin kung magkano ang pwede mong i-reinvest para palaguin ito. Pangatlo, maghanap ka ng quality supplies at reliable supplier. Hindi lang fishbowl ang pwede mong ibenta. Pwede kang magdagdag ng iba't ibang street food, halimbawa, kikiam, squid balls, chicken balls, kwek-kwek, tokneneng, hotdog, siomai at tempura. Dapat marunong kang mag-canvas ng mga supplies na gagamitin mo. Hindi lang mga produktong ibebenta mo, pati na rin ang mantika, gasol at mga lagayan. Dapat bumibili ka ng quality pero mababa ang cost. Kapag meron kang ganoon, doon ka palaging bibili ng produkto na mura at pasok sa budget mo. Tandaan, kapag quality ang produkto mo, babalik at babalik ang customers mo. Sa fishbowl business, napakahalaga rin ng sauce. Maraming customers ang bumabalik dahil sa masarap na sauce. Kapag unique ang sauce mo, pwede itong maging signature ng negosyo mo. Pang-apat na dapat mong tandaan ay piliin ang tamang location. Maghanap ng lugar na maraming dumadaan na tao, halimbawa, malapit sa school, terminal ng mga sasakyan, palengke, o residential areas. Kahit masarap ang tinda mo, kung walang dumadaan na tao, mahihirapan kang kumita. Panglima, kilalanin ang iyong target market. Kung malapit sa school, target mo ang mga estudyante. Kung malapit sa terminal, target mo ang mga commuters. Kapag alam mo ang market mo, mas madali mong ma-adjust ang presyo at serving. Panganim, proper inventory management. Dapat alam mo kung ilang supplies ang nagagamit mo bawat araw. Sa ganitong paraan, makokontrol mo ang gastos, maiiwasan ang wastage, at makikita mo kung gaano kabilis maubos ang supplies mo para alam mo kung kailan ka bibili at kung kailangan mong magdagdag. Pampito, i-check ang cost at tamang pricing. Kailangan mong malaman ang tunay na cost ng produkto mo. Huwag mong ibaba ang presyo na mas mababa pa sa cost. Kahit marami kang customer, kung mali ang presyo mo, lugi ka pa rin. Pangwalo, gumamit ng smart promotional strategy. Halimbawa, kapag bumili ng 3 tusok ng fishbowl, may libreng 1 tusok. Pwede rin ang combo promo tulad ng fishbowl at kikiam combo. Sa ganitong paraan, tumataas ang benta habang nagiging attractive ang negosyo mo. Magdagdag din ng bagong produkto pero itest muna. Halimbawa, siomai, tempura o cheese sticks. Gawin muna itong limited para makita kung may demand.
Kapag gusto ng customers, saka mo gawing permanent sa menu. Pansiyam, i-record ang araw-araw na sales. Dito mo makikita kung anong oras o araw pinakamalakas ang benta. Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang oras, effort at gastos mo. At pang-10, huwag agad mag-expand kung hindi pa stable ang negosyo. Mag-set muna ng target goals. Dapat may backup funds bago mag-expand para kung pumalpak ang expansion, hindi maapektuhan ang main business mo. Extra tip bago tayo matapos, huwag mong maliitin ang maliit na negosyo. Maraming successful entrepreneurs ang nagsimula sa simpleng street food stall. Ang mahalaga ay may tamang mindset, sistema at diskarte sa negosyo. Ako si Coach Jage, your business consultant. Nandito ako para tulungan kang lumago ang iyong business, maliit man yan, medium o malaking negosyo. Follow, like at i-share ang video na ito. I-save mo ito kung nag-fishbowl business ka. I-share mo ito sa business partner mo. I-like mo ito kung gusto mo pang matuto at maging financially stable. Mag-comment ka ng yes kung marami kang natutunan at mag-comment ka ng no kung gusto mo pa ng mas marami pang business tips. Keep grinding, king and queen ng business. Hanggang sa muli, mga kanegosyo. Sana'y marami kayong natutunan. Paalam!